Atin pong sabay-sabay na sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa banal na kasulatan, ang kinasihang salita ng Diyos. Walang kamalian at natatanging batayan ng aking pananampalataya. Ito'y binubuo ng 39 na mga aklat sa lumang tipan at 27 mga aklat sa bagong tipan. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos na may 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Magkakapantay sa kadakilaan, kapangyarihan, at pagkawalang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo na anak na buktong niya, Panginoon at tagapagligtas natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing sa 3 araw, nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang biyaya at pananampalataya ay pawang kaloob ng Diyos at wala akong bahagi para sa aking personal na kaligtasan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa pagkakaisa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan, siya nawa. Tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. O aming amang Diyos na banal, buhay at makapangyarihan, tunay nga po sa umagang ito, naririto ang bawat isa upang ikaw ay sambahin sa katotohanan at espiritu. Narito po kaming lahat upang ibalik sa iyo ang pinakamataas na parangal na iyong nararapat, na iyong makamit. Tunay nga po na nakikita mo po ang puso ng bawat isa. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga biyaya at pagpapala na patuloy po na iyong pinagkakaloob sa amin, bagamat hindi kami karapat-dapat. Sa oras na ito, aming Ama, tunay nga po na humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa laban sa iyo. Tulungan mo po kami at patuloy mo po kami linisin upang ang mga kasalanang ito ay hindi na namin muli pang magawa. Patuloy na sa banal na iyong mga salita at sa banal na espiritu, tunay nga po na mabago ang buhay ng bawat isa at patuloy na makalakad na naaayon sa iyong kalooban. Dalangin po namin ang aming tagapagsalita sa oras na ito. Ikaw po ang magbigay sa kanya ng karunungan. Ikaw po ang makita sa kanya at patuloy na magliwanag ang iyong presensya sa kanya sa pamamagitan ng iyong salita na ihahayag mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ingatan mo po ang bawat isa at patuloy na palaguin mo po kami sa aming pagkakakilala sa iyo. At patuloy na makita sa buhay namin na kami ay tunay na binago mo, na ikaw ang siyang ilaw, ikaw ang siyang asin ng sanlibutan, na siyang magbibigay ng pagbabago sa buhay ng bawat isa, upang ang bawat isa rin, Panginoon, ay tunay na makaakay kami ng mga kaluluwa sa iyong paanan. At ang bawat isa ay tunay na maibigay namin ang pag-ibig na gaya ng ibinigay mo po sa amin. Bagamat hindi ka ibig-ibig, ang bawat isa sa amin ay inibig mo at minahal mo. Kaya gayon din naman, maipakita namin ang aming pagmamahal sa aming kapwa upang walang maging hadlang, upang maakay namin sila sa iyong harapan. Sa oras na ito, tunay nga po na alisin mo po anumang mga gumugulo sa aming isipan at magkaroon kami ng tunay na kapayapaan sa oras na ito upang ang iyong salita ay tunay na madamdam ng bawat isa at magkaroon kami ng tunay na kapayapaan. Salamat po aming Ama, ito pong aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Amen. Purihin po ang Panginoon sa palakpak para sa ating Diyos na buhay sa paghahatid sa atin muli sa isang panibagong taon na ating pong harapin. Ano? Pwede mo bang pakikamayan at pakibati muna ang inyong katabi bago tayo magsimula sa ating worship sa Panginoon sa umagang nito. Ayan. Pakisabi sa kanya, kapatid, masaya ako at kasama kita sa unang taon ng ating sama-samang pagsamba. Tayo po ay umawit at sumamba sa ating Panginoon. Let's declare, ikaw o Diyos ang siyang kasama sa atin. We want to sing, blessed be your name, Lord. Blessed be your name in the land that is plentiful, with the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Amen. Blessed be your name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, those pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you put out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You
faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember, Lord, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Let's declare, your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all the people sing along. And all your people sing along. So remember. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Sing your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Amen. Ito ang magdadalhin natin ng panalangin sa Panginoon na ang kanyang biyaya ay sapat sa atin sa buong taon na ito. Hey, let's sing. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember us, Lord. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. One more time, let's sing it. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. For the last time, we sing. Your grace is enough, reaching down to us. Your grace is enough for me. Your grace is enough. I am covered in your love. Your grace is enough for me. For me. For me. Your grace is enough, Lord. For me. Yes, Lord. Your grace is enough, Lord. Ang biyaya mo lang ay sapat na sa aming Panginoon. Ang
biyaya mo na siyang aming natunghayan, ang biyaya mo po, Panginoon, na siyang sumama sa amin sa nagdaang taon. Siya rin, Panginoon, hinihiling po namin sa bagong taon na ito na amin pong lalakarin. As we move on, Panginoon, sa aming pong mga buhay, hayaan mo na simulan namin ito, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba po sa inyo, Panginoon. We have every reason to sing, to worship you, Lord God, in this place. Hayaan mo, Panginoon, awitan ka namin ngayong umaga. Kantahan ka namin, Panginoon, ng pagpupuri sa aming mga puso, Panginoon. Habang ikaw ay aming inaayahan na makasama namin, O Diyos, at patuloy na yung presensya ang sumama sa amin sa umaga. Okay, let's sing together. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all Lord goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end grows near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Sing, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
Lord. We worship you, Lord God, in this place. Purihin po ang Panginoon ngayong umaga sa pagkakataon na ibinigay po sa atin muli upang ating matunghayan ang panibagong taon ng ating pong mga buhay. So this will be our first Sunday worship. Ano po? Although ito yung pangalawang message na ating pong mapapakinggan dahil last January 1 doon sa ating New Year's fellowship ay meron tayong kaunting pagbubulay-bulay. Pero this morning po ay ating tutunghayan na yung panibagong tema ng ating pong church no, sa kalaganapan. At ito po ay may title na Courageous. Courageous, Recognizing God's Sovereignty in Difficult Times. So ito yung ating pag-uusapan sa loob ng, kung di po nagkakamali, 3 buwan. Simula January hanggang March. No? At bawat isang linggo, meron tayong mga tutunghayang mga karanasan ng isang lingkod ng Diyos. At ito po ay walang iba kundi si Propeta Elias. No? Ano nga ba yung ating dapat makita sa buhay ni Prophet Elijah? No? Ang ating pong paksa ay may pamagat na preparation or topic na preparation. At ang ating pamagat ngayong umaga ay ang Diyos ng higit sa sapat, pagtitiwala sa panahon ng tagtuyot. Ang Diyos ng higit sa sapat, pagtitiwala sa panahon ng tagtuyot. O, siguro sa title pa lang, meron na tayong idea kung ano yung ating mapag-uusapan this morning. At bago tayo magpatuloy, hilingin natin yung guidance ng Lord sa ating pagbubulay-bulay. Sa pamagitan po ng iyong mga salita ay aming pong maranasan at patuloy na ihanda ang aming mga puso't isip sa umagang ito sa iyong mga banal na salita. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. So, muli ay ating pong a-assign ng bawat isa para basahin ang ating teksto sa umaga pong ito. Mula po sa aklat ng Unang Hari, chapter 17, verse 1 to verse 24. Yan, hilingin ko po ulit yung mga kababaihan muna ang mauuna, pagkatapos po ay mga lalaki naman. Okay? Ready po? Si Elias, mga babae. Yan, sa mga lalaki naman po, maiinom mo, sabay-sabay po, sinunod nga ni Elias, yan, mga babae naman po. Kaya, yan, mga lalaki naman po. Aalis na.
mga kababaihan, mga lalaki po. Nga nauubos sa marina. Mga babae po ulit. Mga lalaki po ulit. Sabay-sabay po tayo. Tininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina, saka sinabing, narito ang anak mo, buhay na siya. At sumagot ang babae, tiyak mo na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Yan, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita ng ating pong pagbubulayan ngayong umaga at sa mga susunod po na mga umaga natin paglinggo. No, so ito po ay kwento ng Propeta Elias at siguro yung mga lumaki sa Sunday School ay alam na alam po yung kwentong ito. No, yung ating mga Sunday Schoolers, yung mga teacher na ngayon, no, alam natin yung kwento ni Propeta Elias. No, so ngayong umaga, meron tayong ilang mga tanong na subukan nating sagutin sa ating pong mga sarili. Naranasan mo na ba ang kapusin sa maraming bagay? Yan. Yung halimbawa, nagkasabay-sabay yung gastos, tapos sumabay pa yung pecha de peligro. Di ba? Yung mga, siguro relate dito yung mga nagtatrabaho, yung mga nanay o yung mga tatay na kadalasan, di ba, sabi nga ng mga nanay, yung daw yung gasol, nauubos pag wala ka ng pera. Tama ba? Di ba? Totoo yun, ano? Nauubos pag wala ng pera. Pag wala ka ng kukunin sa wallet mo, sumasabay talaga yung gasol. No? Wala sa tiyempo palagi. No? So, naranasan nyo na po ba yung ganong karanasan sa buhay? Meron tayong mga pagkakataon na parang kapos tayo sa maraming bagay. Ang hirap-hirap hanapin ng pera. Pangalawa, naranasan mo na din ba yung pakiramdam na parang ang lamig-lamig mo naman kay Lord? Yan, ito naman yung spiritual side ng tagtuyot. No? Naranasan nyo na ho ba yun na ang pakiramdam nyo parang lamig na kayo kay Lord? Malamig pa sa aircon. No? Yung parang tamad na tamad ka mag-church, ayaw mong bumangon, no? Ang gagawin mo, tataguan mo yung iyong small group leader. Marami kang sasabihin mga dahilan, no? Tataguan mo si pastor. Pag nakasalubong mo sa palengke, iiwas ka ng daan, no? Para hindi ka makita ni pastor at makumusta. At para kang napapaso sa Bible. No? Naranasan niyo na po ba yun? Yung ganong karanasan. Yung para bang, yung pakiramdam natin, parang ang layo at ang lamig natin sa ating Panginoon. No, alam niyo po, yung unang hari, chapter 17, yung ating pong binasa, yung 24 verses, ito po nagpapakilala kay Elias sa isang matinding panahon o matinding espiritual na kadiliman at pisikal yot sa Israel.
sa ilalim ng Haring Ahab. No? So, yung mga particular dito, alam natin yung story nila. No? At alam natin kung paano nakipagbuno spiritually ang mga lingkod ng Panginoon sa mga naging mga hari during the Old Testament time. At isa sa mga larawan nito, si Prophet Elijah, no? Si Propeta Elias. At alam natin kung paano siya nagkaroon ng encounter kay Haring Ahab. No? So, in this chapter, ito yung nakatuon sa tema ng pagtitiwala sa gitna ng kakulangan at pagsubok. Nawawala yung ating microphone. Pwede bang palitan? Boses ko. Yan, parang yung boses ko po gumagaya eh. Nawawala din. Okay, so yung kabanatang ito ay nakatuon sa tema ng pagtitiwala sa gitna ng kakulangan at pagsubok. No, pinapakita po rito na kapag ang mundo ay nasa tagtuyot, ang mga anak ng Diyos ay nananatiling nasa ilalim ng kanyang pagkalinga. So, tinan niyo po ha, yung isa sa pinakamaganda at praktikal na aspetong pinakita dito na kapag ang paligid o kapag ang mundo ay nasa panahon ng tagtuyot, ang tinutukoy na tagtuyot po dito ay physical na tagtuyot, no, yung practical o literal na tagtuyot, ang mga anak ng Diyos ay nanatili na nasa ilalim ng kanyang pagkalinga. So, ibig sabihin, inaalagaan ng Panginoon ang kanyang mga anak even in times ng tagtuyot. No? Panahon ng tagtuyot. So, ngayong umaga, atin pong pag-aralan yung kwento ng pagsugo ng Diyos kay Propeta Elias at kung papaano niya naranasan yung maraming mga bagay na nagpakita at nagpatibay ng kanyang paniniwala at pananampalataya sa Diyos na hindi siya iniiwan at nagkakaloob ng lahat ng bagay. No, yung unang bagay ay makikita natin doon sa verse 1 to verse 6. Dito po pinapakita yung pagsubok ng pagsunod. No, ang pagsubok ng pagsunod. Ang mensahe po ni Elias ay nagpapakita na buong tapang niyang inarap si Ahab upang ipahayag ang hatol ng Diyos. Wala pong ulan. No? So, ang daming mga bagay na kanyang kinaharap during this time at isa ito sa pinakamahirap na sandali. No? Yung ipahayag niya yung hatol ng Panginoon kay Ahab na hindi magkakaroon ng tag-ulan, hindi magkakaroon ng ulan at magkakaroon ng tagtuyot. Sa atin po, kapag mga extreme na mga klima, medyo hirap po tayo, alam natin yun. No? Kapag sobrang ulan, ang nagiging epekto ay baha. No? Baha o kaya naman ang hirap din kumilos. Kapag tag-araw naman, no, lalo na ngayong darating na mga month, February, March, April, katulad ng mga nakaripas na mga taon, sobra yung init. No? Hindi ko alam kung magbabago yung muli yung mode ng klase doon sa mga nagkaklase, di ba? Talagang dahil sa sobrang init, nahihirapan po tayo. So this time, yung gantong pagkakataon o yung gantong hatol ng Diyos dahil sa kasalanan ay pinahayag ng kanyang propeta ni Prophet Elias. No? At hindi magkakaulan. No? Yun yung kapahayagan na binanggit niya kay Ahab. At dito po makikita natin na ang utos ng Diyos ay papuntahin si Elias sa batis ng Kerit. Bakit po? No? Dahil ito yung kanya magiging parang refuge place. Ito yung kanyang magiging lugar kung saan siya iingatan lalo ng Panginoon sa panahon ng walang tag-ulan. Sa paningin ng tao, during that time, maaaring sabihin nila na si Elias ay isang mahinang propeta. No? Isang talong propeta. Bakit? Kasi sa paningin ng tao, yung pagtatago, yung gesture ng pagtatago ay isang pagkatalo sa isang pananaw. No? Pero yung pagtatago sa isang liblib na lugar na tila pagkatalo sa marami, ito pala ay paghahanda para kay Elias. Ito yung paghahanda ng Panginoon para kay Elias. No?
Ito yung time na kung saan piniprepare ng Diyos si Elias para sa mas higit pa na maraming mga gagawin na ibibigay sa kanya ng Panginoon. So ang question sa atin mga kapatid, sumusunod ba tayo sa naisin ng Diyos sa ating buhay kahit minsan hindi ito madaling gawin? No, tayo po ba'y marunong sumunod sa Diyos kahit alam natin na minsan o madalas mahirap at hindi madaling gawin yung pinapagawa ng Diyos sa atin? No, kasi sanay tayo sa ating comfort zone, sanay tayo sa ating mga nakagawiang ginagawa, no, sa ating buhay, sanay tayo doon sa mga bagay na gusto lang natin. Pero kapag tayo ay inuutusan ng Panginoon, no, para sumunod, madali ho pa tayong sumusunod sa gusto niya o sa kalooban niya kahit ito ay hindi madaling gawin. No, yun po yung tanong sa atin. Si Elias, dumaan siya sa ganoong punto ng kanyang buhay. No, at siya inutusan ng Panginoon. No, sa bandang uli, sabi, nakita niya at naranasan niya yung provision ng Diyos sa kanyang buhay. No, madalas nakatali po tayo sa ating pagsunod. O madalas nakatali sa ating pagsunod yung ating karanasan ng provision ng ating Panginoon. Dito po kay Elias, ano po yung kanyang naranasan? Pinakain siya ng mga uwak. No, yung mga uwak po, ito yung mga ibon, ayon sa kalikasan ay madamot. No, yung by nature, hindi sila talaga, parang kumbaga, siguro dahil nasa wild sila, ang kanilang gusto lang yung ginagawa, kumain lang para sa kanilang sarili. No, parang ganoon. So, hindi nature na mag-share, parang ganoon. So, pinakain sila ng mga uwak, o pinakain siya ng mga uwak, yung mga ibong ayon sa kalikasan ay madamot, pero ginamit ng Diyos para magbigay. So, tinan niyo po ha, sa pagsunod ni Elias, naranasan niya yung provision ng Diyos. Maaring inisip ni Elias na mahirap gawin yung pinapagawa ng Panginoon, baka patayin ako ni Ahab. No, mahirap gawin yung pinapagawa ng Panginoon kasi baka magalit sa akin yung maraming tao na pinangungunahan ni Ahab, yung isang bansa. No, maari ako makaranas ng pambabash, kumbaga sa panahon natin ngayon. 'Di ba? Maaring maranasan ko yung higit pa sa pang-aalipusta. Pwede akong patayin. Pero dito pinakita ng Panginoon na kahit na mahirap yung kanyang karanasan, pinakita ng Diyos na sa kanyang pagsunod na andoon yung kanyang provision. Amen po ba? Sa ating pong pagsunod, alam natin na nandoon yung provision ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Naalala ko po yung time na kami ay unang, sabi nga, nandoon sa Bible School. Sa aming pong karanasan. No, marami pong mga talagang mga experiences, yung mga tinawag ng Panginoon doon sa training ground. No, doon pa lang, tuturuan ka na kung paano sumunod. Doon pa lang talagang ibibigay na sa iyo yung pag-iisip kung talagang tutuloy pa ako sa aking pagsunod kay Lord o hindi. Kasi marami kang pwedeng maranasan. So, doon pa lang sa training ground, marami ng ganoong mga testing. No, meron kami mga kasama doon na ang kinakain lang every weekend ay kay Mito. So imagine, di ba? From seminary, pupunta sa church, no, sa church assignment nila, ang kakainin nila kay Mito. May kay Mito doon sa tabi ng dorm. Kasi wala silang budget. No, kung meron man silang budget, kinakapos na sila. So yung ending, Friday, Saturday, kay Mito na lang. No, doon din malimit nagpa-fasting yung mga tao kasi wala na silang pambili ng pagkain. No, pero kahit gaano kahirap, no, yung ganong karanasan, nakita namin ngayon, no, yung mga ganong mga nasa training ground na ngayon ay nasa ministry na, parang ma-amaze ka na lang paano kumilos ang Diyos sa buhay mo dahil sa iyong pagsunod, pinrovide ng Lord lahat ng iyong pangangailangan. So tandaan po natin, yung pagsubok, kasama yan sa ating pagsunod. Hindi madali ang sumunod, mga kapatid. Kahit na i-encourage namin kayong sumunod,
ng sumunod sa Panginoon, tandaan natin, kasama lagi yung pagsubok. At yung pagsubok na yan po ay parte ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kahit na mahirap yung ating gagawing pagsunod, tandaan natin, nandyan naman ang provision ng Panginoon sa ating mga buhay. Pangalawa ay doon sa verse 7 to 16. No, dito po pinapakita yung himala sa gitna ng kakulangan. Ano ba yung mga bagay na pinahayag sa talatang 7 hanggang 16? Una, yung pagiging tuyo ng batis. No, so, natuyo yung batis. Di ba minsan, pinahihintulutan ng Diyos na matuyo yung ating mga batis upang ilipat tayo sa susunod na antas ng pagtitiwala. Parang ina-upgrade ng Panginoon yung ating faith sa Kanya through testing. Amen? Amen po ba? No, 'di ba? Pag tayo ay nakaranas ng testing, ibig sabihin niyan, magle-level up pa yan sa susunod. No, hindi po pwedeng sabihin natin na tama na 'yun, hanggang doon na lang. So kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon at kahit sa Christian life, yung mga pagsubok, nagle-level up. No, pinapaintulutan ng Diyos na matuyo yung ating mga batis upang ilipat pa tayo sa susunod na antas ng ating pagtitiwala. No, tayo po ba ay sinusubok ngayon? Tayo po ba ay may mga testing ngayon? So tandaan natin na kapag yan ay napagtagumpayan natin sa biyaya ng Diyos, meron pang another testing, masigit pa diyan sa karanasan na yan. No? Pangalawa, makita natin yung naghihirap na balo sa Sarepta. Bukod doon sa himala ng Diyos na ginawa sa pagiging tuyo ng isang batis, ginawa niya rin ito sa isang naghihirap na balo sa Sarepta. No? Ano po yung kwento? Pinapunta si Elias sa isang banyaga at mahirap na balo. No? Ang utos ay tila imposible. Ano po yung utos ni Elias? Ipagluto mo muna ako bago ang iyong anak. No, kung kayo po yung nanay, kung kayo yung balo, hindi nyo gagawin yun. No, sino ba to? No, dayo lang dito tapos utusan ako magluto. Lutuin ko pa yung natitirang pagkain ng anak ko. Di ba? Kasi ang term niya, ito na yung huling pagkain namin na lulutuin. Pagkatapos ito, mamamatay na kami. Sabihin, wala na silang pera, wala na silang anumang mga ikabubuhay. No, pero sabi dito, sa karanasan ng naghihirap na balo, naranasan niya at narinig niya yung utos na ito. Ipagluto mo muna ako bago ang iyong anak. Ano po yung dapat nating makita? Merong pangako na dapat panghawakan dito. Sabi, ang banga ng harina ay hindi mauubusan. Ang banga ng harina ay hindi mauubusan. At ang garapon ng langis ay hindi matutuyo. Ang garapon ng langis ay hindi matutuyo. Mga kapatid, ano po yung iniisip natin o naiisip natin sa panahon ng ating kagipitan sa buhay? Ano ba yung naiisip natin kapag tayo ay nagigipit? Madali ba tayong panghinaan o nananalig tayo sa Diyos at sa Kanyang mga pangako? Tayo po ba ay umiisip ng ibang paraan labas sa naisin ng Diyos sa ating mga buhay? O tayo po ba'y madaling panghinaan? O kaya naman, tayo po ba'y nananalig lalo sa Diyos at sa Kanyang mga pangako? No? Sabi, hindi nauubusan ng Diyos ng paraan. Hindi nauubusan ng Diyos ng paraan. Sabi dito, yung huling hain, no, na sinasabi ng balo, diba? Yung huling hain ng balo ay naging susi saan? Sa kanyang walang hanggang supply. No? Ang sabi niya, ito na yung huli. Ito na yung huling patak ng langis. Ito na yung huling harina, amount ng harina na lulutuin ko at pagkatapos ito, mamamatay na kaming magnanay. Pero ito po yung naging susi para maging walang hanggan yung supply na ibibigay sa kanya ng Panginoon. No, totoo po yan na nangyari. No, totoo yan nangyari sa buhay ng isang balo. So ang challenge sa atin is
huwag matakot magbigay sa Diyos kahit sa panahon ng kakulangan. Yan. So parang tayo ay hinahamon din sa tagpong ito na ngayong taon, no, sa ating pong panibagong paglalakbay sa panibagong taon, huwag tayong matakot na magbigay sa Diyos. No, kung meron tayong karanasan nung nakaraan na, Lord, konti na lang to. No, para sa akin na lang to. Pero yung nasa puso mo, gusto mong ibigay sa Panginoon, ibalik sa Panginoon, huwag tayong matakot. Bakit? Kasi bibigyan tayo ng Diyos kahit sa panahon ng kakulangan. Nandun yung provision ng Panginoon at hindi nauubusan ang Diyos ng paraan sa ating pong mga buhay. So yun po yung pangalawa. Pangatlo ay yung kapangyarihan ng Diyos sa harap ng kamatayan. Sa verse 17 to verse 24, makikita po natin yung bagay na ito. So ano po yung ating dapat makita at mahayag sa atin? Una, yung bagong pagsubok. Sa kabila ng himala ng pagkain, ano pong sabi? Namatay ang anak ng balo. No? Binigyan niya na yung kailangan ni Elias, binigyan niya na yung kailangan ng Diyos, pero sa kabila noon, namatay pa rin yung kanyang anak. Minsan po, pagkatapos ng isang himala, dumarating yung mas matinding pagsubok. Minsan, pagkatapos ng isang himala, dumarating yung isang matindi o mas matindi pang pagsubok. Ito po yung naranasan ng babaeng balo. No? Binigay niya yung dapat niyang ibigay. No? Pero dumating yung pagkakataon na meron siyang na-encounter na mas malaki pang pagsubok sa buhay. Siguro naging naging tanong na rin natin to sa buhay. Lord, binibigay ko naman yung lahat ng bagay na kailangan kong ibigay. O binibigay ko yung ayon sa aking kakayahan. Pero bakit dumadanas pa rin ako ng iba't ibang klaseng problema sa buhay? No, minsan, kagagawa mo lang ng isang bagay na alam mo para sa Panginoon, pero kinabukasan, meron ka ng encounter ng panibagong testing o panibagong trial ng buhay. Pero ito po yung totoo. Ito yung nangyari sa buhay ng babaeng balo. No? Ano po yung kanyang panalangin? O yung panalangin ng pananampalataya ni Propeta Elias. Sabi, hindi sumuko si Elias. No? Pinag-pray niya nang merong kaunting pait sa kanyang puso at pagsusumamo yung buhay ng anak ng babaeng balo. No? Sa bagong pagsubok na iyon na naranasan ng babaeng balo na nagmabuting loob sa kanya, sa Panginoon, no? Ang ginawa ni Elias, no? Nagpray siya sa Panginoon. Sabi, buong pait na nagpray sa Panginoon, nagsumamo para sa buhay nung bata o nung anak ng babaeng balo. No? At makikita natin sa bandang huli yung pagkabuhay na maguli nung bata. Binalik ng Diyos yung buhay ng bata. Di ba doon sa kwento? Binalik ng Panginoon yung buhay ng anak ng balo. Ito po ang nagpatunay sa babae na si Elias nga ay tunay na lingkod ng Diyos. Meron siyang realization, di ba? Meron siyang na-realize after this. Ang sabi niya, ikaw nga ay lingkod ng Diyos. Ikaw nga ay lingkod ng Panginoon. No, dahil nabuhay ang kanyang anak. No? Gaano kalaki yung ating pananalig sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan sa ating buhay? No, katulad ba yan ng pananalig ni Elias sa Panginoon? No? Isang lingkod ng Diyos na kahit yung kamatayan, no, hinarap niya at hiniling niya na ibalik yung buhay para sa Panginoon. O hiniling niya sa Panginoon na ibalik yung buhay ng anak ng babaeng balo. No, sa atin po, gaano kalaki yung ating pananampalataya sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan sa buhay natin. No, ganun ba kalaki katulad ng kay Elias? Baka naman maliit lang na pagsubok yung maranasan natin, sumusuko na tayo sa buhay. Baka naman kapirasong testing lang, nangihina tayo sa ating faith. Diba? Baka kaunting problema lang, lumalayo na tayo sa Panginoon. Pero dito po, no, bagamat mayroong, sabi nga, may question itong babaeng balo, sinalubong ito
ng faith o ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos ni Propeta Elias. Hiniling niya sa Panginoon na buhayin muli yung kanyang o yung anak ng babaeng balo. Mga kapatid, ang ating Diyos ay hindi lamang Diyos ng ating mga sikmura. No? Ang ating Diyos ay hindi lamang Diyos ng ating mga pangangailangang pisikal. Ang ating Diyos ay hindi lamang Diyos ng ating mga material na bagay. Siya po ay Diyos ng ating buhay. Siya po ay Diyos ng ating buhay. May kapangyarihan siya sa mga sitwasyong tila parang patay na. Maging ito man ay pangarap, relasyon, o kalusugan. Diba? Ano ba yung mga patay na sa ating mga buhay? O ano ba yung ating mga iniisip na parang patay na sa ating mga buhay? No, patay na ba yung ating pangarap na hinihiling noon pa? No, patay na ba yung ating mga relasyon sa ating mga mahal sa buhay na kaya hanggang ngayon hindi natin magkaroon o hindi tayo magkaroon ng maayos na sabi nga relasyon sa kanila? Patay na ba yung ating paniniwala na tayo ay pagagalingin ng Panginoon sa ating pong mga karamdaman? No, tandaan po natin mga kapatid, yung ating Panginoon, hindi lang siya Diyos ng ating sikmura. Siya ay Diyos ng ating buong buhay. Amen po ba? No? Siya ay Diyos ng ating buhay. Meron siyang kapangyarihan para sa lahat ng sitwasyon, kahit doon sa tila patay na sitwasyon ng ating mga buhay. No, bilang konklusyon, meron tayong ilang bagay na gusto kong ating pahalagahan. Una, tandaan natin na kailangan nating makinig sa tinig ng Diyos. Saan ka man pinapupunta ng Diyos, sa Kerit man o sa Sarepta, no, ano pong dapat gawin? Dapat tayong sumunod sa Diyos. Dapat tayong sumunod sa Diyos. No, kung tinatawag ka ng Panginoon para maglingkod, huwag ka na magdalawang isip. Sumunod ka na sa Diyos. Naalala ko po yung aking isang kaklase na sabi niya, bata pa lang ako, talagang tinawag na ako ng Panginoon para sa paglilingkod. Pero maraming beses din ang ginagawa ko, nagbibigay ako ng aking mga excuses sa Panginoon. Tumatakas ako sa Diyos parang si Jonah, sabi niya. Para daw siyang si Jonas. O tumatakas siya sa calling ng Panginoon sa buhay niya. Pero every time siyang tumatakas, pinaparealize sa kanya ng Panginoon na kailangan mong bumalik at kailangan mo kong sundin. Kailangan mo kong pakinggan. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung tawag sa atin ng Panginoon. Hindi ko alam kung saan tayo nais ilagay ng Diyos sa ating pong mga buhay. No, kung bata ka pa sa pananampalataya mo, naniniwala po ako na isang araw, tatawagin ka ng Panginoon sa isang paglilingkod. Kung ikaw ay matagal na sa pananampalataya, baka noon ka pa tinatawag ng Diyos. Tinatakpan mo lang yung tenga mo. Ayaw mo lang makinig sa Panginoon. No, ang sabi po dito, kailangan nating makinig sa tinig ng Diyos. Pangalawa, kailangan nating magtiwala sa Kanyang probisyon. No, yung ating kaunti, sabi diyan, ay nagiging higit sa sapat sa kamay ng Panginoon. Yung ating kaunti ay nagiging higit sa sapat sa kamay ng Panginoon. Anong ibig sabihin yan? Sa pagtitiwala sa Panginoon, meron tayong kapayapaan. Sa pagtitiwala sa Panginoon, meron tayong contentment sa buhay. No, hindi tayo tumitingin sa mga material na bagay. No, yung kasapatan po sa buhay Kristiyano, hindi ibig sabihin na sakto lang, hindi po ganoon. No? Ang ibig sabihin nun, meron tayong tamang pananaw sa lahat ng bagay sa mundo, lalo na sa material na bagay. Kahit tayo ay maraming mga, sabi nga maraming mga nai-enjoy na provision ng Diyos, no? Yun pa rin ay nagpapakita o maaaring magpakita ng pagtitiwala sa Diyos. Naalala ko po yung mag-asawang kapatiran sa isang church na binless ng Lord ng maraming bagay. No, they were blessed materially. No, meron silang magagandang sasakyan, malaki yung bahay nila, maayos yung eskwela ng kanilang mga anak, maganda yung kanilang trabaho.
No? Pero sa kabila nun, ang kanilang laging sinasabi, hindi ito sa amin. Ito ay katiwala lang sa amin ng Panginoon. Pinagkatiwala lang sa amin ng Panginoon. No? So yung kapayapaan po na binibigay sa atin ng Diyos, kahit anong aspeto, kahit anong dami ng bagay na mayroon tayo, kahit yan ay kaunti, nagiging higit pa yan sa sapat sa kamay ng Panginoon. Ang kailangan lang po, magtiwala lang lagi sa provision ng Diyos. Pangatlo at panghuli, manampalataya sa Kanyang kapangyarihan. Manampalataya sa Kanyang kapangyarihan. Wala pong sitwasyon na masyadong mahirap para sa Diyos. Amen? Amen po ba? Wala pong sitwasyon na masyadong mahirap para sa Diyos. Lahat po posible. Diba sabi nga ng awit, all things are possible. Lahat posible. Wala pong imposible sa Panginoon. So kung babalikan natin si Elias, kung babalikan natin yung babaeng balo, no? Si Elias, nakinig siya sa Diyos. Nakinig siya sa tinig ng Diyos sa kanya. Hinanda siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod niya sa Diyos. No? Pinapunta siya sa Kerit, binigyan siya ng mga instruction, sinunod niya yung mga instruction ng Panginoon. No? Yung babaeng balo, nagtiwala siya sa provision ng Panginoon kahit na nung una ayaw niya. Diba? Pero yung pagtitiwala na meron sa Elias, ibinahagi niya yon sa babaeng balo. At sa bandang uli, nakita niya na kahit kaunti, higit pa sa sapat yung meron siya. No? At bandang uli, makikita natin, maging sa babaeng balo at sa buhay ni Elias, meron silang pananampalataya. Nabuo yung pananampalataya nila sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Nawa, sa pamamagitan po ng buhay ni Elias, no? Ngayong panibagong taon ng ating mga buhay, marami man tayong naranasan na hindi maganda, na ayaw na nating balikan. Marami man tayong mga hindi maayos sa sitwasyon na pinagdaanan sa buhay. Tandaan natin, gawin pa rin nating makinig sa tinig ng Diyos. Gawin pa rin nating magtiwala sa provision ng Diyos. Gawin pa rin nating manampalataya sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Salamat po aming Diyos sa umaga pong ito. Purihin ka sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pagkilos, sa iyong paggabay, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Tunay po, Panginoon, na katulad ng iyong mga paalala sa amin, sa iyong mga salita, kailangan naming matutong sumunod sa iyo. Kahit sa panahon ng tagtuyot, kahit sa panahon ng mga kakulangan, kahit sa panahon ng mga pagsubok, kailangan namin manampalataya, manalig sa iyong kapangyarihan sa buhay namin. At naroon, Panginoon, ang iyong mga pangako ng probisyon sa lahat ng bagay na aming kailangan. Nawa, Panginoon, masumpungan mo kami, Panginoon, na lumalakad sa pananampalataya sa iyo. Lalo sa panibagong pagharap sa panibagong taong ito, amin pong kinikilala na at kiniklaim, Panginoon, ang iyong pagsama sa amin pong mga buhay. Salamat po, dakilang Ama. Purihin ka po at bigyan mo kami ng patuloy na pag-iingat, proteksyon sa aming pong pag-iwalay pauwi, patungo sa aming mga tahanan. Ikaw po ang aming maranasan at patuloy, Panginoon, na mapupurihan at dakila sa buong isang linggong darating para po sa aming mga pagbabalik sa hanap buhay, sa aming mga anak na magsisipag-aral muli, Panginoon, sa isang linggong ito, sa lahat ng aming gagawin, maging sa aming mga tahanan. Ikaw po ang mabigyan namin ng kaluguran, kapurihan at kaluwalhatian. Salamat po. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama,
ang pagkikipisa at kaaliwan, buwas sa banal na Espiritu mula ngayong pagpasawalang hanggan. Amen.